Joaquin El Chapo Guzman ang pinakamakapangyarihang drug kingpin sa kasaysayan. Mula sa yaman na kanyang nakuha, sa dami ng krimen na kanyang ginawa at buhay na kanyang kinuha, pati na rin sa kanyang mga kamanghamanghang paraan ng pagtakas at pagpapalago ng kanyang drug empire, si Joaquin El Chapo Guzman ay isa sa pinakakilalang drug kingpin sa mundo. Pero paano nga ba siya naging pinuno ng pinakamalaking drug cartel sa mundo? Paano siya nahuli at ilang beses na nakatakas? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang kwento sa likod ng buhay ng nabansagang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang drug kingpin sa kasaysayan. Si Joaquin Archibaldo Guzman Loera, na ngayon ay kilala na bilang El Chapo, ay ipinanganak noong April 4, 1957 sa rural community ng La Tuna, Sinaloa, Mexico. Anak siya ng isang mahirap na pamilya kung saan ang ama niya ay isang cattle rancher. Pero may ilang naniniwala na sa totoo ay isang opium poppy farmer ang kanyang ama. Sa murang edad pa lang ay dumidiskarte na si Guzman upang magkapera. Nagbenta siya ng oranges sa kanila pero lagi siyang nagugulpi dahil sa kanyang maliit na postura. May taas lamang siyang 5'6" at may matipunong katawan. Dito mismo nang galing ang palayaw na kilala na natin ngayon, El Chapo, ang Mexican slang sa shorty o maliit. Di nagtagal ay umalis din si Guzman sa kanyang hometown upang maghanap ng mas magandang oportunidad at tinulungan siya ng kanyang uncle na si Pedro Aviles Perez, isa sa mga pioneers ng drug trafficking sa Mexico. At dito nagsimula ang karera ni Guzman sa drug trafficking at organized crime. Noong 1970s, unang nagtrabaho si Guzman para sa drug lord na si Hector El Guero Palma, isang miyembro ng Guadalajara Cartel. Sa mga panahong iyon, ang Guadalajara Cartel ang pinakamakapangyarihang crime syndicate sa Mexico. Si Guzman ang namuno sa shipments ng mga drugs mula sa Sierra Madre region papunta sa mga syudad na malapit sa border ng Mexico at US. Nilipad nila ang shipments na ito gamit ang aircrafts. Sa simula pa lang, nakita na ang pagkaambisyoso at pagkabayolente ni Guzman. Madalas niyang kinukumbinsi ang kanyang boss na palakihin pa ang kanilang share ng drugs na ini-export sa labas ng border. Hindi niya inisip na mas magiging delikado ito dahil ang tanging gusto niya ay palakihin pa ang negosyo at mas paramihin pa ang pera. Tuwing may late shipments sa operation ni Guzman, hindi siya nagdadalawang isip na barilin ang smuggler at madalas niya itong ginagawa na siyang nakapagtanim ng takot sa puso ng mga nakakakilala sa kanya. Nagustuhan ng mga pinuno ng Guadalajara Cartel si Guzman dahil sa galing nito sa negosyo at noong 1980s, pinakilala siya sa head ng cartel, ang kanilang El Padrino na si Miguel Angel Felix Gallardo. Nagtrabaho si Guzman bilang driver ni Gallardo hanggang sa napagtanto ng El Padrino na nasasayang ang potensyal ni Guzman sa negosyo kung nagmamaneho lang ito. Kaya naman, ginawa siyang pinuno ng logistics ng cartel kung saan si Guzman ang magko-coordinate ng drug shipments mula sa Colombia papunta sa Mexico sa pamamagitan ng mga trucks, aircrafts o malalaking barko. Noong 1984, sa tulong ng impormasyon mula sa isang informant sa loob ng cartel, tagumpay na na-raid ng Mexican military ang ilang malalaking marijuana plantation na pagmamayari ng Guadalajara Cartel. Ikinagalit ito ni Gallardo, agad na ipinapatay ang informant. Humantong naman ito sa isang malaking manhunt sa Mexico upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang informant. At noong 1989, nahuli ng mga otoridad si Felix Gallardo. Habang nasa kulungan, sa pamamagitan ng kanyang mga representatives, nagpatawag ng isang malaking meeting ng mga miyembro ng Guadalajara Cartel. Dito nila napagdesisyonan na hatiin ang mga teritoryong pagmamayari ng cartel. Ilan sa mga nabuong grupo ay ang Tijuana Cartel, Juarez Cartel at syempre ang Sinaloa Cartel na pinamunuan ni Guzman at kanyang dalawang matalik na associates na sina Zambada at Palma. Dito na siya nagsimulang makilala ng mga tao bilang El Chapo. Noong 1989, nagkaroon ng conflict ang Tijuana Cartel at ang Sinaloa Cartel ni El Chapo matapos patayin ng pinuno ng Tijuana Cartel ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ni El Chapo na si Armando Lopez. Sa mga sumunod na taon, nagpapalitan lang ng pag-atake ang dalawang grupo. Maraming buhay ang nasawi dahil sa conflict ng grupo, mga miyembro ng dalawang cartels, mga kaibigan ng mga miyembro at pati na rin ang mga pamilya ng mga pinuno ng dalawang grupo. Gayunpaman, wala pa ring namatay o nasugatan na pinuno ng dalawang kartel.
Noong May 1993, inatasan ni Arellano Felix, pinuno ng Tijuana Cartel, si Francisco Javier, isa sa pinakamagaling na hitman ng grupo, na hanapin si El Chapo sa Guadalajara at dispatchahin ito. Pero hindi niya nahanap ang kanyang target. Hindi nananatili ng matagal si El Chapo sa isang lugar at madalas itong lumilipat upang maiwasan ang posibleng atake ng Tijuana Cartel. Kaya naman, napagdesisyonan na lang ng hitman na bumalik sa Tijuana. Nasa Guadalajara International Airport na siya nang may nakatip sa kanya na nasa airport din si El Chapo at nasa airport parking lot naghihintay ng kanyang flight papunta sa Puerto Vallarta. Nang makita ng hitman ang Mercury Grand Marquis na sasakyan ni Guzman, agad niyang pinaputukan kasama ng 20 pang hitman ang sasakyan. Pero sa totoo, nasa kabilang sasakyan pala si El Chapo, nasa loob ng Green Buick sedan, na nakaparking lang din na di kalayuan mula sa binabaril na sasakyan ng mga gunmen. Sa kasamaang palad, ang tunay na nasa loob ng sasakyan ay ang Cardinal at Archbishop ng Guadalajara na si Juan Jesus Posadas Ocampo. Agad itong namatay dahil sa 14 gunshot wounds na tumama sa katawan nito. Noong nahinto na ang pamamaril, agad na tumakas si Guzman sa airport at nagtungo sa kanyang safe house sa Bugambillas, isang neighborhood na malapit lang rin sa airport. Sa mga sumunod na buwan, nagtago si Guzman hindi lang mula sa Tijuana Cartel kundi pati na rin sa mga otoridad na naghahanap sa kanya. Nagtago si Guzman sa timog ng Mexican border nang bayaran niya ang isang Guatemalan military official para sa huli ay kumanta ito sa mga otoridad. At noong June 9, 1993, nahuli si El Chapo ng Guatemalan Army sa isang hotel malapit sa border ng Guatemala at Mexico. Noong 1995, nakulong si El Chapo sa Puente Grande, isang maximum security prison sa labas ng Guadalajara. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa operations ng Sinaloa Cartel. Sa katunayan, nang mahuli si El Chapo, ang Sinaloa Cartel ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan na drug cartel sa buong Mexico. At dahil sa perang kinikita ni Guzman, hindi siya namuhay katulad ng mga ordinaryong preso sa kulungan. Binayaran niya ang mga preso, ang mga gwardya ng kulungan at kung sino pang tatanggap ng kanyang maruming pera. Tuwing bumibisita ang kanyang associates, may dala itong bag na may lamang pera para sa mga tao sa kulungan. Namuhay siya na parang hari sa loob ng selda. Sa katunayan, sa laki ng binabayad niya sa mga gwardya, para silang naging katulong ni El Chapo. Isa sa pinakainalagaan ni El Chapo ay ang Director of Security ng kulungan na si Damaso Nunez. Binigyan siya ni El Chapo ng pera, bahay at nung nagkasakit ang kanyang anak, si Guzman pa ang sumagot sa medical bills. Pero biglang nag-iba ang takbo ng buhay ni Guzman sa kulungan. Noong 2000, pinaalis si Damaso sa Puente Grande dahil na rin sa suspecha na binabayaran nito ni Guzman. Mas lumala pa ang sitwasyon noong January 18, 2001 nang napagdesisyonan ng Supreme Court ng Mexico na pwedeng malipat sa US ang mga preso sa Mexico. Ito ang isa sa pinakakinatatakutan ni El Chapo na mangyari dahil alam niyang hindi uubra ang pera niya sa US at pwede pa siyang patawan ng death penalty doon, kaya agad siyang umaksyon. Kinabukasan, isang prison guard sa pangalang Francisco Camberos ang nagbukas sa electronically operated na selda ni El Chapo. May dala siyang laundry cart na may takip na malaking tela. Agad na pumasok si Guzman sa loob ng laundry cart at itinakip ang malaking tela para hindi siya makita. Nilabas siya ni Camberos sa kulungan at inilipat sa trunk ng isang kotse. Minaneho ni Camberos ang sasakyan papunta sa isang petrol station. Pumasok siya sa loob ng tindahan doon at paglabas ay wala na si Guzman sa trunk ng sasakyan at tuluyan na ngang nakatakas si El Chapo. Agad na bumalik sa kapangyarihan si El Chapo sa drug trafficking. Siya na muli ang namuno sa Sinaloa Cartel at mas pinalago pa niya ito. Si El Chapo ang unang drug kingpin na gumamit ng mga tunnels upang mas mapalago pa ang kanyang drug empire. Nilagay niya ito sa strategic locations upang gamitin ito sa pag-smuggle ng drugs papunta sa US, lalo na sa California. Kadalasan sa mga tunnel na ito ay tumatawid sa border ng Mexico at US at hindi basta-basta ang mga tunnels na ito. Nag-hire ng architects at engineers si El Chapo upang masiguro na maganda at matibay ang mga tunnels. Madalas ay ang entrance nito ay nasa loob ng ordinaryong bahay sa ilalim ng bathtub o anumang gamit. Reinforced ang mga walls ng tunnels upang masigurong matibay ito. May ventilation systems na nagpapalamig sa loob mula sa generators na ginagamit din para magkaroon ng kuryente sa ilalim.
May railway ang karamihan ng mga tunnels na ito at may malaking bakal na sasakyan na siyang lalagyan ng mga drugs na dinadala sa US. Maliban dyan, ito rin ang ginamit ni Guzman upang makatakas mula sa otoridad. Ilang beses nang matunton at mapasok ng mga otoridad ang location ni Guzman pero bigla na lang siyang maglalaho at dahil ito sa kanyang tunnels sa ilalim. Karamihan ng kanyang safe houses ay may tunnel papunta sa ibang lugar. Gumamit din ng mga creative na paraan si El Chapo sa pag-smuggle ng kanyang mga drugs. Tinatago niya ito sa mga bagay na hindi ka magdududa na may drugs pala. Isa na dito ang pagtatago niya ng cocaine sa mga fire extinguishers. Walang sino man ang magbubukas ng fire extinguisher para i-check ito, kaya mahirap itong makita. Nagtago din siya ng mga drugs sa mga pekeng prutas at sinama ito sa shipment ng mga tunay na prutas. Gumawa din sila ng sariling brand ng chili pepper na tinawag nilang La Comrade, pero sa totoo ay mga drugs ang laman nito. Tila wala nang pipigil sa operations ni El Chapo at sa pagyaman pa nito. Sa loob ng 13 years mula nang makatakas ito sa kulungan, masipag na hinanap ng mga otoridad ang drug kingpin pero masyado itong mailap. Sa katunayan, pinangalanan na siyang Public Enemy No. 1 ng Chicago Crime Commission. Pero nagiba ang simoy ng hangin. Sa isang operation, nahuli ng mga otoridad ang ilang security ni El Chapo. Ito ang tip sa kanila kung saan siya nagtatago. February 22, 2014, 6:40 ng umaga. Pinasok ng Mexican Navy ang isang hotel sa Mazatlan, Melcon. Agad nilang dinispatcha ang bodyguard ni Guzman na nagbabantay sa loob. Umakyat sila sa hagdanan at sinugod ang 2 kwarto sa taas. At sa isang kwarto, nakita nila ang matagal na nilang hinahanap. Nakahiga si Joaquin Guzman sa higaan, kasama ang kanyang asawa. Agad nilang hinuli ang drug kingpin. Kinulong si El Chapo sa Altiplano Federal Penitentiary sa Mexico. Sa pagkakataong ito, hindi na kasing ganda ang buhay niya sa kulungan na tulad noong una niyang pagkakataon. Natuto na ang mga otoridad. Lahat ng sulok ng selda ni Guzman ay naka-under surveillance maliban na lang sa kanyang shower room. Alam ni El Chapo na kailangan niyang makatakas sa kulungan dahil kung hindi, posible na siyang ilipat sa US anumang oras. Sa loob ng 1 taon, maiging pinagmasdan ng mga otoridad ang bawat galaw ng kingpin sa selda. Sa sobrang higpit nito, tila wala nang tsansang makatakas pa si Guzman. July 11, 2015, walang kakaiba sa selda ni Guzman. Nakikita siya ng mga otoridad gamit ang surveillance camera. Pagsapit ng gabi, 8:52 p.m., pumasok si Guzman sa shower, ang tanging sulok na walang kamera, at hindi na ito lumabas. Agad na naalerto ang mga otoridad at pinasok ang selda. Nagulat na lang sila sa kanilang nakita. Malaking butas sa ilalim ng shower at wala na sa loob si El Chapo. Ang butas sa shower ay ang daanan papunta sa isang tunnel na kinoconstruct ng mga tao ni Guzman. May taas itong 1.5 kilometers at ang kabilang dulo ay isang bahay na kinoconstruct sa outskirts ng Mexico City. Binili ito ng mga tao ni Guzman upang doon magsimulang maghukay hanggang sa umabot sila sa shower ng drug kingpin. Ang tanging sulok na walang makakakita sa gagawing pagtakas. Tulad ng ibang mga tunnels ni Guzman, hindi rin basta-basta ang tunnel na ito. May tamang ventilation sa loob upang hindi mainitan ng drug kingpin at may generator din dito para maliwanag sa loob. Higit sa lahat, ang pinakaimportanteng bagay sa loob ng tunnel ay ang motorsiklong tumatakbo sa rails upang mapabilis ang pagtakas ni Guzman. Oo, sa pangalawang pagkakataon, nakatakas na naman si El Chapo. Isa na namang malawakang manhunt ang isinagawa ng Mexico, pero hindi tulad noon, hindi natatagal ang paghahanap nila kay El Chapo. Sa tulong ng US government, binuo ng Mexico ang Operation Black Swan, ang huling operasyon na huhuli sa drug kingpin. Sa mga lugar na isinailalim nila sa surveillance ay isang bahay sa Northern Sinaloa. Naghanda ang grupo nang ma-intercept nila ang communications sa army sa loob na may darating na Grandma, isang code name para sa isang importanteng tao. Naghinala ang grupo na si El Chapo ang tinutukoy ng code name at tama sila. January 8, 2016, pumasok ang grupong binubuo ng 17 Mexican Marines, Mexican Army at Federal Police sa mansyon at sinimula na pag-raid. Agad na sinalubong ang grupo ng mga cartel members at security ni El Chapo. Nagpalitan ng putok ang magkabilang grupo at naging madugo ang labanan. 5 gunmen ni El Chapo ang namatay at isang Marine ang nasugatan. Sa kasagsagan ng barilan, nakatakas si El Chapo matapos itong gumamit ng tunnel at sumakay sa isang nakaw na sasakyan. Pero hanggang doon lang ang drug kingpin.
Matapos ipakalat ng mga otoridad ang plate number ng sinasakyang sasakyan ni El Chapo, nakita ito ng Federal Police sa bayan ng Juan Jose Rios. Sinubukan silang bayaran ni Guzman ng maraming pera at noong hindi pumayag ay binantaan pa. Pero hindi nagpatinag ang mga pulis dahil sa tip na may 40 assassins na papunta sa lokasyon upang iligtas si El Chapo, napilitan ng mga pulis na dalhin si Guzman sa isang motel upang maghintay ng reinforcements. Di nagtagal, nilipad na rin si El Chapo sa Mexico City at iniharap sa publiko. Sa wakas ay nahuli na rin ang pinakamakapangyarihang drug kingpin sa mundo. Hanggang ngayon ay nakakulong pa rin si Joaquin El Chapo Guzman sa Florence, Colorado sa US. Sa kanyang pamumuno sa Sinaloa Cartel, kumita siya ng bilyon-bilyong salapi at nakuha lahat ng bagay na ginusto niya. At hindi rin may pagkakaila na kapansin-pansin ang ginawa niyang pagtakas sa kulungan at ang pagtago sa mga otoridad ng mahabang taon. Gayunpaman, dapat nating tandaan na si El Chapo ay isang kriminal na nagbenta ng illegal drugs sa iba't ibang parte ng mundo at pumatay ng libu-libong tao. Hindi siya dapat hangaan o gawing idolo ng kahit sino at karapat-dapat lang na mabulok siya sa kulungan para sa mga krimen na kanyang ginawa. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.